Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, January 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Matapos ang 15 oras, poon ng itim na Nazareno, nakabalik na sa Quiao Church. Kahit nagkaramdaman ako, siksikan, binibigyan ako ng lakas ng Nazareno. Higit 6 milyong deboto na lumahok sa traslasyon. Bakit nga ba ganito kalalim ang debosyon? Indonesian President Joko Widodo at Pangulong Marcos nakatakdang magplong sa Malacanang. Para maiwasan ang oversupply at pagkasayang ng mga agri-products, daw sa timing ng anihan ng mga magsasaka, hiling ng isang agri-group. At sa ating balitang showbiz, Batang Quiapo star at deboto ng Black Nazarene na si Co Martin ibinahagi ang pasasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hanap na alas 7:45 nitong gabi nang makabalik sa loob ng Minor Basilica at National Shrine of the Black Nazarene ang puon ng Team na Nazareno. Ito ang unang traslasyon o ang tradisyonal na prosesyon ng imahe mula sa Quino Grandstand papunta ng Quiapo Church magmula nang tumama ang pandemya noong Marso 2020 sa pagtataya ng Quiapo Church Command Post dahil sa pananabik ng mga deboto. Lagpas 6 na milyong katao ang lumahok sa buong araw na ngayong una. Halos triple ito ng inaasahang bilang ng mga dadalo ng Manila City Government. Yan ay sa kabilang ulan, init, tulakan at mating siksikan. Bandang alas 4:45 ng madaling araw nang magsimula ang prosesyon na siyang pagsasadula, traslasyon o solemn transfer ng poon mula sa orihin nitong dambana sa Rizal Park noong taong 1787. Samantala, sa gitna ng 15 oras na traslasyon, isang deboto ng itim na Nazareno ang nag-50-50. Pero himala ito na-revive ng respondihan ng mga volunteer medic organization at ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Hypertensive po siya. Bali, dinala siya sa ambulansya namin. Pan-arriving, negative pulse, negative breathing na. Negative pulse, wala nang hininga. So, ang nawa kong first aid, nag-prick ako. Kasi pag hindi ako nag-prick, ang mangyayari doon, possible magkaano siya, brain aneurysm, maputukan siya ng ugat sa ulo. So, after 3 minutes, yun, going down na lahat, for recovery na siya. Pasado ang una ng hapon ay isang debotong inatake sa puso ang dinulog ng ambulansyang ito sa Incident Command Post o ICP ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa likod ng kartilya ng Katipunan. Kabilang ang panting ito na hindi na namin papangalanan sa siyam na debotong nag-50-50 dahil nahirapang makalanghap ng oxygen sa gitna ng daluyong ng mga deboto sa prosesyon ng itim na Nazareno. Karamihan po kasi ng mga deboto natin ay nakakaligtaan ng kain dahil gusto po talaga nila kasama o makasalang dito po sa traslasyon. Nasa maayos ng kondisyon ng pasyente at nagpapagaling na sa ospital. Pero ayon sa kura paroko ng Minor Basilica of the Black Nazarene, maituring na himala mula sa poon ang na-revive na deboto. Generally, tayo po ay nagpapasalamat din sa Diyos sa kaninang umaga, pero magpapon naman magandang panahon din. At yung ating mga kadebo ay marami pong nakiisa. Mayroon pong mga minor na mga italaho na injuries po. Sa kabila ng naitalang hindi bababa sa 300 na minor injuries, kinumpirma ng pulisya na walang krimeng naganap nang simulan ang prosesyon ng alas 6 kaninang umaga hanggang maibalik ang andas sa Quiapo Church pasado alas 7 gabi. At tanging ang pagputol ng isang lubid ng andas sa Arlegui Street ang itinuturong dahilan ng bahagyang pagbaga ng prosesyon. Hindi na po bago ang pagkaputol ng lubid. Palagi po kasi ang nangyayari, kahit po bago ang lubid, may mga kapatid po tayong kumukurot unti-unti ng mga hibla ng lubid. 3 taon ding naudlot ang tradisyonal na traslasyon, bunsod ng nagdaang pandemya. Na 500,000 na deboto ang nakiisa sa 14 hours na prosesyon habang 191,000 ang nag-abang sa andas nang ipasok ito sa Quiapo Church. Pa sa balitang A to Z,
Ian Maghanoy. Mahigit 600 individu naman ang binigyan ng atensyong medikal ng Philippine Red Cross na nagtamo ng major at minor injury sa kasagsagan ng pista ng Itim na Nazareno. Kasi ng mga lumahok sa posisyon, hindi maiwasan matinding pagod at pagkahilo dahil na rin sa tulakan at hilahan na nangyayari sa kagustuhan ng mga deboto na makahipo sa andas ng Nazareno. Tiniyak naman ng Red Cross na ito ang huling grupo na aalis ng Plaza Miranda sa Quiapo upang patuloy na mabigyan ng atensyon hanggang sa maubos at makauwi na lahat ng debotong lumahok sa pista. Walang limitasyon sa edad ang pananampalataya, kaya naman kahit may edad na at iniindang sakit, nagsakripisyo ang mga deboto na maglingkod sa pista ng Nazareno dahil tinugon naman raw nito ang kanilang mga panalangin. Ang to ng ilan sa mga libo-libong nananalig sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sigawan at sikikan. Ganito ang eksena sa taunang sta ng puon ng Itim na Nazareno sa Quiapo Church. Pero kahit mahirap, ang 90 anyos na si Tatay Edgardo tuloy pa rin sa panatang makapunas ng panyo sa replika ng Nazareno. Siya lang bibigyan ng lakas sa akin ang nasa 11 taong gulang pa lamang si Tatay Edgardo nang magsimula ang pananampalataya sa puong Nazareno. Sa kanyang kabataan, pumpanik pa siya ng andas, makapunas lamang sa Itim na Nazareno. At ngayon, makalipas ang halos 8 dekada, tuloy pa rin anya siya sa kanyang debosyon sa kabila ng edad at karamdaman. Nagkakasakit, di ba aling magkasakit pero napapagaling. Malaking bagay. Kahit na may karamdaman ako, siksikan, ang binibigyan ako ng lakas ng Nazareno. Ganito rin kalakas ang pananalig ni Aling Teresa na 11 taon ng deboto ng Nazareno. Anya, hindi niya malimutan ang gawang himala sa kanya ng puon. Ang naipagkalob sa akin ng kahilingan ko po, yung kamay ko po, ito po malaki. Papa-opera ko po sana ito. Tapos, di natuloy-tuloy 2 beses. Tapos na malaya ko na lang po, lumiit na ng lumiit, nagbalik sa normal. Yun po yung ano ko ng Poong Jesus Nazareno. Kaya ngayon, bilang sakripisyo, voluntaryo siyang naglilingkod sa parokya ng Quiapo bilang nag-aasiste sa publiko na nais masilayan ang puon. Yan ay kahit wala pang natatanggap na bayad at malayo ang inuuwian sa Nubaliches. Okay lang po kasi nararamdaman ko naman po na hindi po niya ako pinapabayaan po. Wala po, volunteer lang po. Minsan meron, pag linggo, Friday at linggo, meron kaming libreng tinapay at saka libre po yung kape namin. Ganun lang po. Paliwanag naman ng tagapagsalita ng Minor Basilica in National Shrine of Jesus Nazareno, ito anya ay pagpapakita ng kanilang ting pasasalamat sa mga suliraning napagtagumpayan sa buhay. Sapagkat ito ang pananampalataya ay isang yaman ng bawat Pilipino, no? Na ang mga Pilipino ay kilala naman sa buong mundo bilang mga taong sumasampalataya at naniniwala rin sa Diyos, lalo na sa mga pagkataon na ang daming pinagdadaanan ng bansa. Lalo na sa panahon ng pandemya na lubos ang takot pangangbang pinagdaanan ng Pilipino dahil sa COVID-19. Na tanging Diyos lamang ang tanging matibay na sandigan sa buhay. Kaya pag tinignan mo yung imahen, duguan, sugatan, and yet, hindi siya suko, no? Lumalaban siya. Marahil, yun yung nakukuhang lakas at pag-asa ng mga Pilipino sa debosyon na ito is the faith that there is a God who is with us and a God who taught us to remain faithful. Sa ganitong pagkakataon, kumukuha ng kalakasan at pag-asa ang bawat Pilipino sa maliit na sakripisyong ipinapakita sa kanilang debosyon sa Poong Nazareno. Lahat ating dalangin sa buhay ay kayang ipagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Depende lamang kung paano natin pagagalawin ang ating pananampalataya. Dahil sa huli, sa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sa kaugnay na balita, sinamantala ng mga vendor sa Quiapo Church ang pista ng Nazareno para kumita kahit papaano at makabenta ng kanilang mga paninda na souvenir items. Ayon kay Aling Zenaida, pagkakataon nila ito para makabawi sa matumal na bentahan ng mga religious items ng mga nagdaang taon dahil sa pandemya. Makikita sa paling Quiapo Church ang kaliwat kanang nagbebenta ng mga imahe ng Nazareno, merong nakaprint sa damit, panyo at mismong maliliit na imahe nito. Mayroon na itong bendisyon ng pamula sa Quiapo Church kaya hindi na rin kailangan pang ipabless. Malaking tulong po, talagang nakakatulong. Yung nabebenta mo rito, malaking tubuin mo. Pagtiyaga lang talaga na mahirap umikot, gumala. Umabot na sa 65 na truck ng basura ang nakolekta ng pamahalang lungsang Maynila sa pagdaraos ng Nazareno Traslasyon 2024. Batay sa tala ng lokalidad, nasa 192 tonelada ng basura ang nakolekta. Samantala, nilinaw naman nito na hindi pa ito ang pinal na bilang ng basura dahil nagpapatuloy ang kanilang clearing operations. Nakalapag na ng Pinas si Indonesian President Joko Widodo para sa 3 araw na official visit. Gugulong bukas ang bilateral meeting nito kasama ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa ilang usapin. Kasama na ang politikal, pang-ekonomiya, people-to-people relations, ang papatibay pa sa kooperasyon ng dalawang bansa. Ang naturalita ay sabay sa ika-75 taon ng diplomatic relations ng Pinas at Indonesia na nakatakda sa Nobyembre ngayong taon. Samantala, ilang samahan bago ang pagdating ni Widodo sa bansa ay nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi sa ilalim ng 7th Joint Commission for Bilateral Cooperation. Dito muling binuksan ng DFA ang hiling ng magawaran ng Executive Clemency ang OFW si Mary Jane Veloso na nasangkot sa iligal na droga sa Indonesia. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 177 na pulis ang nakasuhan dahil sa kakasangkot sa illegal na droga. Ayon kay Marcos, karamihan sa mga pulis ay nakasuhan ay nagtanim ng ebidensya, illegal na pag-aresto at marahas na aksyon sa anti-illegal drugs campaign. Dagdag ng Pangulo, umabot na sa mahigit 151,000 na mga kasong may kinalaman sa illegal droga ang nalitis korte at 121,000 naman ang nakakulong dahil sa illegal drug trade. Bukod sa mga nahuli pulis na kumpiska rin ng Marcos administration ang nasa 10.4 billion pesos na halaga ng droga mula yan Enero hanggang Disyembre ng 2023. Alam naman natin kung minsan na dadala ang ating mga opisyal at siyempre hindi natin maaaring pabayaan yan. Kaya ang nangyari ay 177 police officers have been charged with drug-related offenses. Pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pasok sa lifestyle ng drug taking. Sa iba pang balita, mas kakaunting bagyo ang inaasahang papasok sa bansa ngayon ni 24. Sa pagtataya ng Pag-asa, 13 hanggang 19 na typhoons lang ang inaasahang maranasan ngayon 2024. Mula yan sa karaniwang 19 hanggang 20 bagyo. Kadikit naman ito ang mainit na panahon. Kaya paalala ng ahensya maghanda sa dry season, lalo na sa March, April at May. Dahil posible nilang maranasan sa mga buwan ang pinakamainit na temperatura sa bansa. The wars kasi mostly po historically yung ating mga El Nino years, yun din yung mga mas maiinit yung temperaturang naiitala natin. It around more than 40 degrees and kadagdagan pa yung sinasabi natin na yung insangan or yung index. Susunod para maiwasan ang oversupply at pagkasayang ng mga agri-products datos sa timing ng anihan, hiling ng isang agri-group. At mamaya sa balitang showbiz, Batang Quiapo star Coco Martin pinahagi ang pasasalamat sa Nazareno. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bagsak sa 10 pesos kada kilo ng oversupply na highland vegetables gaya ng polyo, bagyo pechay at labanos. Akalain nyo bang
tinatawaran pa ng ilang consumer. Kaya naman umaapela sa pamahalaan ng Agri-Group na magkaroon na ng datos sa timing ng tanim at ani ng mga magsasaka para maiwasan ganitong oversupply. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ngayon ako umiiyak pero sabi ko nga, kaya pa kasi may tumutulong pa eh. Kaya pa kasi may mga nagte-text pa eh, may nagtatanong pa. Yun na lang ang doon na lang ako humuhugot ng pag-asa ba. Ganito na lang ang panlulumon ni Lynette na Marikina-based rescue buyer ng 5 toneladang gulay na oversupply mula sa kababayan sa Benguet. Madalas anyang mag-rescue buy ng gulay si Lynette gaya ngayon na repolyo, baguio pechay, labanos na 20 pesos na lang ang benta kada kilo. Umiiyak sila, umiiyak tong pinakabunso doon. Sama-sama yan, 6 farmers na nagsama-sama, nagrenta ng truck. Tapos, nagbakasakali sila na mabibenta yung gulay dito sa Manila. Kasi syempre pag Manila, di ba, parang pag-asa ng lahat. Galing sila ng Divisoria. Walang kumuha kasi apaw-apaw yung gulay. Galing sila ng Balintawak, ganun din. So ina nila, Taguig, Pasig, tsaka dito sa may Q-Mart ba to, Cubao. So pinunta din nila dyan, kaya lang binibili ng mura, hindi nila kayang ibenta ng barya-barya kasi nga marami silang bayarin din sa pagbiyahe nila dito. Mabuti na lang at kaliwat kanan ang tumugon sa panawag ito. Gaya ni Nene. Siyempre, Pinoy tayo eh. Kaya, tayo lang magtutulong. Wawa lang may mga farmers natin kahit dun sa bukod dito may nabasa pa ako sa Baguio, somewhere Baguio. Ganun din eh. Na nabubulok din yung mga products doon. May iba ring bultuhan kung bumili para ipamigay. Ganito pa karami ang natitirang gulay mula sa kanilang rescue buy na abot sa 5 tons na dumating pa nung Lunes ng gabi. Kaya naman hindi na maiwasan na ilan sa mga consumer ay bumibili para ipakain na lang sa kanilang mga alagang hayop. Tapos, yung ibang tao sasabihin na lang na benta mo na ng 50 yan, isang bag, pakain ko sa baboy, alam mo yung gano'n. So parang, ba't mo papakain sa baboy? Sabi ko, pakain muna natin sa tao. Gano'n kasakit? Oo, kasi bigat-bigat, imagine, yung isang bag na yan, bibit-bitin ko, bubuhatin ko. Tapos iisipin mo lang yung Kung kahirapan na ibenta ang 20 pesos kada kilo sa Metro Manila, naiyalang daw ang ilang vegetable farmers na nagtitinda ng kanilang ani sa Benguet Trading Center. Nakaari ako ng isang LGU na mag-approach sa amin na sila ang bibili sana sa gulay. Wala. Kaya kami na lang yung gumawa ng initiative na mag-post para makita ng mga tao, para sila na lang ang tuta na bumili. Nakakaiyak. Pag nakikita mo yung farmer, iniuuwi yung gulay, it's really heartbreaking. Mabuti na lang at may isang lokal na pamahalaan ang nag-angkat ng 20 tonelada ng oversupply ng gulay na siyang ipanamahagi sa residente nito. Ang oversupply ng ilang klase ng highland vegetables ay bunsod. Less demand. Ang maganda kasi yung klima ngayon, walang masyadong typhoon. Kaya hindi masyadong affected yung tanim ng mga farmers. Para sa Agri-Group na Philippine Rural Reconstruction Movement, para hindi maulit ito, dapat na magkaroon daw ng karagdagang storage facility, gayon din ang iba pang pamaraan para sa iba pang paggagamitan ng mga gulay at ideally sana if you had better data of DA and PSA, magpo-project mo naman, may cycle naman ang annual demand eh. Kasi may seasonal rin yan, like ang onions, bata Pasko. Wala tayong ganong system ng matching projected, hindi lang projected, but on the basis of the past, you can project more or less the demand for particular vegetables. So we can inform the producers, i-produce to, or yung iba, ilipat ninyo kasi baka mag-oversupply kayo. Bagamat may oversupply ng ilang klase ng gulay, hindi pa naman ito nakakapekto sa ilang pamilihan sa ating bansa. Lilang puhunan namin, pero matumal din. Kagaya niyan, marami pa tanghali na. Pero, buwaba na ng kalahati ang presyo nito sa merkado. Ang repolyo at baguio pechay na dating 120 pesos kada kilo, ngayon 60 pesos na lang. Habang bagyang tumaas naman ang presyo ng kada kilo ng labanos mula sa 80 pesos noon. Umaasang retailer at rescue buyers na oversupply na ilang klase ng gulay na magkakaroon na ng konkretong solusyon ang pamahalaan dito dahil ang tunay nilang talo rito ay ang mga maliliit at walang padrinong magsasaka.
Para sa Balitang A to Z, A. Cruz. Naghain ng motion for reconsideration ng kampo ng dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon laban sa isinampa ng Ombudsman na kasong Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lunes nang makitaan ng Ombudsman ng probable cause para kasuhin Guanzon ng graft dahil sa umano'y paglalabas ng kumpidensyal impormasyon ukol sa disqualification cases kontra sa 2022 presidential candidacy noon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tumanggi naman ang kampo ni Guanzon na magbigay ng kopya ng apela pero depensa nito, walang inilalabas na detalye ang dating opisyal hinggil sa DQ case ni PBBM. Sana naman ang Honorable Ombudsman natin ay mag-assign ng mga bagong lawyers para mag-review ng ating motion for reconsideration. This is not all because of anything else, but this is to show us that we are all treated the same. Good news, bumaba ang unemployment rate sa bansa sa 3.6% nitong Nobyembre 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamababang na italang unemployment rate magmula noong 2005. Samantala, inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang taunang registration fee ng mga negosyong nagbabayad ng buwis. Nilagdaan na ni BIR Commissioner Romeo Lumagi nitong Lunes ang abiso na nagwa-waive sa 500 peso annual registration fee na magsisimula sa January 22. Nasa kamay pa rin ng Houthi rebels ang 17 Filipino seafarer na binihag sa Red Sea noong nakaraang taon. Sa ngayon, patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa naturang grupo para sa pagpapalaya mga kababayan natin, kasabay ng pagtitiyak na nasa maayos silang kalagayan. Hindi naman nagbigay ng detalye ang ahensya sa demand ng Houthi rebels kapalit ng pagpapalaya sa mga ito. This is actually being closely monitored, and that we are actually seeing how we can actually extend whatever assistance that's necessary for the 17 as we continue to work for their early release. Sa aming pagbabalik, Coco Martin, pinatunayan ng pagiging Batang Quiapo ngayong pista ng Nazareno. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bida ng FPJ's Batang Quiapo at debotong si Coco Martin, nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno. Personal na bumisita si Coco kaninang umaga sa Quirino Grandstand at kinausap ang kapwa deboto. Ayon kay Coco, nag-uumapaw na biyaya ang ibinigay sa kanya ng Poong Nazareno at para maibalik ito, tumutulong sa mga kapwa artista na mabigyan sila ng trabaho upang magkaroon muli ng oportunidad sa buhay. Minsan sa buhay natin, sinusubukan lang tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo, kung gaano tayo natatat, kung gaano tayo matibay. Yun din po ang pinagdadaanan natin sa araw-araw. Sabi nga nila, ang sumuko, talo. Kaya kung ano man ang mga hirap at pagsubok na ibinibigay sa atin ng Poong Nazareno, ng Diyos, sa ating buhay, huwag po tayong susuko. Kasi hindi niya ibibigay yan pag alam niya na hindi mo kaya. Lahat ng ibibigay niyang pagsubok sa ating lahat, sigurado po ako, makakayanan yun. Kaya huwag na huwag po tayong bibitiw at huwag na huwag tayong makakalimot na tumawag po sa kanya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa, sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa inventor at Catholic writer na si Blaise Pascal. Ayon sa kanya, sa pananampalataya, may sapat na liwanag para sa mga nagnanais maniwala at may anino na bubulag para sa mga hindi. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!